Araw-araw, sa bawat pagsikat ng araw, sumusuong si Tonyo na 10 taong gulang lamang sa amoy at dumi ng tambakan ng basura. Kasama niya ang kanyang munting kapatid na si Jasper, 6 na taong gulang na halos di pa nakakaabot sa kalahati ng taas niya. Habang may daladalang sako si Tonyo, si Jasper naman ay hawak-hawak ang isang maliit na balde. Pinupulot ang mga boteng basag at plastik na sa tingin nila ay may halaga. Habang naglalakad sila sa madilim at makitid na eskinita, naririnig nila ang bulong ng mga kapitbahay. Ang kawawa naman ng magkapatid na yan. Bata pa pero nagtatrabaho na para sa pamilya nila. Pagdating nila sa tambakan, mabilis na tumakbo si Jasper patungo sa isang tumpok ng basura. Kuya, tingnan mo, may bago ditong plastik. Marami kaya to? Aniya, may bakas ng saya sa kanyang tinig. Para kay Jasper, ang tambakan ay tila isang lugar na puno ng mga yaman. Ngunit sa kabila ng kanyang ngiti, alam ni Tonyo ang katotohanan. Iniabot niya ang kamay sa balikat ni Jasper at mahina siyang nanalangin. Sana, Jasper, dumating ang araw na hindi na natin kailangang gawin to. Bulong niya sa sarili. Habang nagbubukid sila sa basura, may nakita si Tonyo na isang sirang laruan. Napatingin siya dito. Iniisip kung gaano kaganda sana ang buhay kung nagagawa nilang maglaro tulad ng ibang bata. Napabuntong hininga siya. Palang araw, Jasper, mabibigyan kita ng tunay na laruan, hindi galing sa basurahan. Napansin ni Jasper ang tahimik na pag-iyak ng kanyang kuya. Lumapit siya at yumakap sa binti ni Tonyo. Kuya, bakit ka umiiyak? Nagkipit balikat si Tonyo at nagpakasigla. Wala, Jasper, masaya lang ako kasi kasama kita. Pinilit niyang ngumiti kahit napuno ang puso niya ng lungkot at pag-aalala. Habang papalubog ang araw, matapos nilang mapuno ang kanilang mga sako, huminto sila at tumingala sa langit. Ang ganda ng ulap, ano, kuya? Tanong ni Jasper habang nakatingin sa mga kumikislap na bituin. Oo, Jasper, palang araw, abot natin ang langit. Mahina at puno ng pag-asa na tugon ni Tonyo. Minsan, habang maaga pa, nagpunta sina Tonyo at Jasper sa tambakan ng basura upang maghanap ng mga bagay na maaari nilang ibenta. Ang araw ay sumisikat, ngunit ang hangin ay malamig pa rin. Magkasama silang nagtutulungan, sabik na makahanap ng kahit anong bagay na makakatulong sa kanilang pamilya. Kuya, tingnan mo, mukhang may mga plastik dito. Sigaw ni Jasper habang abala sa pag-akyat sa isang tumpok ng basura. Sinubukan ni Tonyo na ipaalala sa kanya na maging maingat. Ngunit ang saya ng kapatid ay tila pumigil sa kanyang mag-alala. Ngunit sa kaligitnaan ng kanilang pagpulot, may narinig silang malakas na tinig mula sa likuran. Anong ginagawa niyo dito? Iwasan niyo ang lugar na to. Sigaw ng isang matandang lalaki, ang kanilang kapitbahay, na nakatayo sa tabi ng isang malaking truck ng basura. Nagdilim ang mukha ni Tonyo. Naghahanap lang po kami ng mga plastik, Mang Isko. Kailangan po namin to para sa nanay namin. Sagot niya nang may takot sa kanyang tinig. Ano? Mga bata kayo. Wala kayong karapatan dito. Isang balusubas na walang muwang. Magsipag-alis nga kayo. Nagalit na sigaw ni Mang Isko at tila ang kanyang mga salita ay nagpasakit sa puso ni Tonyo. Si Jasper, nakikita ang galit ng matanda, ay umatras at hinawakan ng kamay ng kanyang kuya. Kuya, bakit siya galit? Tanong ni Jasper, ang boses niya ay puno ng takot. Alam ko, Jasper, pero kailangan nating magpatuloy. May sakit ang nanay natin at kailangan nating kumita. Sagot ni Tonyo, pinipilit na ipakita ang tapang kahit na ang kanyang loob ay tila bumabagsak. Ngunit hindi pa natatapos si Mang Isko. Dapat kayong pumasok sa paaralan. Hindi nag-aakasaya ng oras dito. Magsipag-aral nga kayo. Makakabuti pa yun sa inyo. Sabi nito, ang kanyang tinig ay puno ng panghuhusga. Nag-aaral po kami, pero kailangan din po namin magtrabaho para sa pamilya. Sagot ni Tonyo, ang boses niya ay lumalakas sa takot at inis. Nakita ni Mang Isko ang pagsusumikap ng magkapatid.
Ngunit hindi niya ito naisip. Basta, malis na kayo dito. Ang mga bata ay dapat naglalaro at nag-aaral, hindi nagkukwento ng mga basura. Habang papalayo ang matanda, nagpasya si Tonyo na hindi na lang siya magpaapekto. Kinuha niya ang kamay ni Jasper at sinimulan nilang muling pulutin ang mga plastik. Kaya natin to, Jasper. Hindi tayo titigil. Bulong niya, ang determinasyon ay nakaukit sa kanyang mukha. Oo, kuya. Gusto kong tulungan si nanay. Sigaw ni Jasper, ang takot ay napalitan ng pag-asa. Patuloy silang nagtrabaho sa kabila ng mga salitang sumakit sa kanilang puso. Sa bawat plastik na kanilang nakukuha, may kasamang pangarap na balang araw, mabibigyan nila ng mas magandang buhay ang kanilang ina. Habang nag-aakyat sila ng basura, ang araw ay unti-unting sumisikat. Tila nagbibigay ng pag-asa sa kanilang mga puso na sa kabila ng mga pagsubok, may mga araw pa ring darating na puno ng liwanag. Ilang araw ang lumipas mula sa insidente sa kalsada, ang araw ay tila nagiging mas mainit. Ngunit sa puso ni Tonyo, ang lamig ng pag-alala ay patuloy na bumabalot. Nakita niyang bumabagsak ang kondisyon ng kanilang ina at sa bawat ubo nito, tila ba pinipiga ang kanyang puso. Isang gabi, habang nag-aabang ang magkapatid na Tonyo at Jasper sa ilalim ng lampara ng kanilang bahay, narinig nila ang pag-ubo ng kanilang ina mula sa silid. Kuya, parang ang sakit na naman ni nanay. Bulong ni Jasper, ang boses niya ay puno ng takot. Oo, Jasper, kailangan natin siyang dalhin sa doktor. Hindi na to maganda. Sagot ni Tonyo habang tumatayo. Kinuha niya ang ilang barya na kanilang naipon mula sa pag-aalaga sa basura. Umaasa na sapat na ito para sa gamot. Habang naglalakad sila patungo sa pinakamalapit na parmasya, nag-alala si Tonyo. Sana may mabili tayo. Ang sabi niya sa kanyang sarili, nagsimula silang mag-usap ng mga pangarap kahit nasa kabila ng hirap. Kapag gumaling si nanay, makakapag-aral na tayo ng mabuti. Ang sabi ni Tonyo, pinipilit ang kanyang kapatid na ngumiti. Pagdating nila sa pharmacy, lumapit si Tonyo. Ate, kailangan po namin ng gamot para sa nanay namin. May sakit po kasi siya. Sabi niya, nanginginig ang tinig sa takot. Tumingin ang pharmacist sa mga barya sa kanyang kamay at nag-alinlangan. Anong sakit ng nanay mo, iho? Tanong niya nang may malasakit. May ubo po siya at parang hindi na siya makakain ng maayos. Sagot ni Tonyo, ang puso niya ay nag-aalab sa pag-asa. Nang malaman ng pharmacist ang halaga ng mga gamot, nag-alinlangan ito. Iho, mukhang kulang ang pera mo. Pero hayaan mo akong tulungan ka. Narito ang ilang gamot na maaaring makatulong. Ngunit kailangan pa rin tong subukan. Sabi niya habang naglalabas ng ilang tableta. Sa pagkakaalam ni Tonyo, ang mga gamot ay mahalaga. Ngunit ang halaga ng mga ito ay higit pa sa kanilang naipon. Sige po, salamat po. Gagawin namin ang lahat para mabigay to kay nanay. Sagot ni Tonyo kahit na may lungkot sa kanyang mata. Habang naglalakad pa uwi, nag-uusap ang magkapatid. Kuya, anong gagawin natin kung hindi natin kayang bayaran ng ibang gamot? Tanong ni Jasper, puno ng pangamba. Maghahanap tayo ng paraan. Baka makakuha tayo ng ibang mga plastik bukas. Kung wala tayong makuha, kakailanganin nating mangutang sa ibang tao. Sagot ni Tonyo, determinadong hindi sumuko. Pagdating nila sa bahay, nakita nilang tulog na tulog ang kanilang ina sa higaan. Agad silang umupo sa tabi nito, nag-aalala. Nanay, nandito na po kami. Sabi ni Tonyo, ang boses ay puno ng pag-asa at takot. Kuya, paano kung hindi na siya magising? Tanong ni Jasper na puno ng luha. Jasper, kailangan nating maging matatag. Ang ating pagmamahal ang makakatulong kay nanay. Huwag tayong mawalan ng pag-asa at huwag kang magsalita ng ganyan. Buhay ang nanay, kaya niya yan. Sagot ni Tonyo, pinapatagilid ang kanyang kapatid. Nagdasal sila sa kanilang ina, humihiling na sana ay gumaling ito. Sa gabing iyon, habang ang mga bituin ay nagliliwanag sa langit,
Nagpasya silang patuloy na lalaban, kahit gaano pa kahirap. Ang pangarap na makabalik sa normal na buhay ay mananatiling buhay sa kanilang mga puso. Dahil alam nilang sa hirap, ang pamilya ay mananatiling magkaisa. Sa mga sumunod na araw, lalong lumala ang pag-alala ni Tonyo at Jasper para sa kanilang ina. Kahit na nakukuha sila ng konting gamot mula sa pharmacy, kailangan pa rin nila ng pera para sa susunod na check-up. Sa hirap ng buhay, bawat bariyang kanilang nakukuha ay tila ginto. Kaya, nagpatuloy silang maghanap ng mga bagay na maibebenta sa tambakan ng basura. Isang umaga, nagdesisyon ng magkapatid na maghanap ng mas maraming plastik at mga bote sa isang mas malaking tambakan sa kalapit na barangay. Dito, sigurado ako maraming makikita tayong plastik, kuya. Masiglang sabi ni Jasper habang naglalakad. Pagsapit nila sa tambakan, ang kanilang mga mata ay natuon sa makukulay na piraso ng plastik na nakakalat sa paligid. Magkasama silang nagtrabaho, nag-aabot ng mga bag na puno ng mga natipon nilang kalakal. Sa isang pagkakataon, napansin ni Tonyo ang isang magandang plastik na bote na naglalaman ng likido. Jasper, tingnan mo to, baka may halaga to. Sabi niya, ang saya ay tila bumabalik sa kanyang mukha. Ang ganda, kuya! Buksan natin! Tugon ni Jasper, sabik na sabik. Habang binubuksan ni Tonyo ang bote, biglang may napansin si Jasper sa kanyang bulsa. Kuya, nasaan ang bariyang nakuha ko mula kahapon? Yung naiwan ko sa bulsa ko? Tanong ni Jasper, naguguluhan. Ha? Nasaan ba to? Tanong ni Tonyo, nagsimulang mag-alala. Sinimulan nilang hanapin ang bariyang iyon sa paligid. Inayos nila ang mga plastik at mga basura. Pero wala silang makitang barya. Kuya, baka naiwan ko sa bahay. Sabi ni Jasper, ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Kailangan natin yan para sa gamot ni nanay. Jasper, huwag kang mag-alala. Hahanapin natin yun. Baka nandito pa. Sagot ni Tonyo, ngunit sa loob-loob niya, unti-unting nawawalan siya ng pag-asa. Ang bariyang iyon ay maaaring makabawas sa kanilang mga gastos para sa ina. Nagpatuloy silang maghanap, ngunit hindi pa rin nila ito natagpuan. Ang pag-aalala ni Tonyo ay unti-unting naging bigat sa kanyang puso. Sana mahanap na namin yun, bulong niya sa sarili. Baka makatulong yun kay nanay eh. Dahil sa pagod at bigat ng isip, napaupo si Tonyo sa tabi ng tambakan. Ang mga luha ay pumapatak sa kanyang mga pisngi. Si Jasper, nakikita ang kalungkutan ng kanyang kuya, ay umupo rin sa tabi nito. Kuya, sorry, gusto ko lang sanang makatulong. Sabi ni Jasper, ang boses ay puno ng lungkot. Huwag kang mag-sorry, Jasper. Hindi to kasalanan mo. Magkasama tayong lumalaban. Tandaan mo, kahit anong mangyari, may pag-asa pa rin. Sagot ni Tonyo, pinapakalma ang kanyang kapatid. Pagkatapos ng ilang sandali, nagpasya silang bumalik sa bahay. Nag-iisip kung ano ang susunod nilang hakbang. Sa kanilang paglalakad pa uwi, may nakita silang isang kaibigan sa barangay, si Lito, na nag-aalok ng mga plastik na kanyang natipon. Tonyo, Jasper, alam ko na may pinagdadaanan nyo. Kung kailangan nyo ng tulong, handa akong tumulong. Sabi ni Lito. Salamat, Lito, pero kailangan pa rin namin ng konting pera para sa gamot ni nanay. Sagot ni Tonyo. Okay, ganito. Sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan nyo at tutulungan kita. Pagsasama-samahin natin ang mga nakuha mong basura at tutulong akong ibenta ang mga ito. Mungkahi ni Lito, ang ngiti ay nagbibigay ng pag-asa sa magkapatid. Sa kanilang pag-uwi, nagpasalamat ang magkapatid kay Lito na nagbigay ng bagong pag-asa. Sa kabila ng pagkawala ng bariyang iyon, nalaman nila na may mga tao pa ring handang tumulong sa kanilang laban. Ang kanilang pag-asa ay muling nabuhay at nagpatuloy sila sa pakikibaka para sa kanilang ina. Kasama ang mga pangarap na balang araw, magiging mas maganda ang kanilang buhay. Isang araw na naman ang lumipas, ngunit sa pagkakataong ito, ramdam ng magkapatid ang mas matinding gutom. Halos wala na silang makain sa bahay,
at ang natitirang bigas ay naubos na rin sa kanilang huling hapunan. Habang naglalakad sila papunta sa tambakan ng basura, ramdam ni Tonyo ang unti-unting paghina ng kanyang katawan. Nakita niyang pagod na rin si Jasper, ngunit pinipilit ng kanyang kapatid na magpakasigla. Kuya, kahit konti lang, basta may maipon tayo. Makakakain na tayo mamaya, diba? Tanong ni Jasper, pilit na nagpapakatatag. Ngunit sa kanyang mga mata, naroon ang pangamba. Oo, Jasper, kaya natin to. Basta magtulungan tayo. Sagot ni Tonyo, pinipilit din ang sarili na magbigay ng lakas ng loob sa kanyang kapatid kahit na siya mismo ay nakakaramdam ng kawalang pag-asa. Sa tambakan, nagsimula silang maghanap ng mga plastik at bote na maaaring ibenta. Minsan, nakakita si Jasper ng isang piraso ng tinapay sa tabi ng tambak. Kuya, pwede ba natin tong kainin? Tanong niya, nanginginig ang boses sa gutom. Wag Jasper, baka hindi yan malinis. Tugon ni Tonyo kahit na ang tiyan niya ay humihiyaw na rin sa gutom. Hintayin na lang natin, baka makakakuha din tayo ng pagkain mamaya. Ngunit habang tumatagal, unti-unting nawawala ang kanilang pag-asa. Ang tambakan ng basura ay tila mas kaunti ang laman ngayon. Halos wala silang makitang maayos na plastik at ang ilan sa mga nakuha nila ay tila walang silbi. Sa gitna ng kanilang paghahanap, bumuhos pa ang ulan at napilitan silang magkubli sa ilalim ng isang lumang sako na kanilang nakita. Dinig ang pagbagsak ng ulan, tila sumasalamin ito sa bigat ng kanilang nararamdaman. Kuya, gutom na ako. Mahina at halos mangiyak-ngiyak na sabi ni Jasper habang niyayakap ang kanyang tiyan. Hinaplos ni Tonyo ang buhok ng kapatid at pilit nang umiti. Pasensya ka na Jasper, pero huwag ka mag-aalala, kaya natin to. May mga araw na mahirap, pero darating din ang panahon na mas magaan na ang lahat. Nagpaikot-ikot ang mga mata ni Tonyo sa paligid. Nagbabaka sakaling may makitang konting pag-asa. Ngunit sa kabila ng ulan, ang lamig at ang gutom, naramdaman niya ang init ng pagmamahal para sa kanyang kapatid at ang kanyang ina. Basta mag-asama tayo, kakayanin natin to. Magtiis lang tayo. Maya-maya, lumapit ang isang batang lalaki na nagbebenta ng lugaw sa tabi ng tambakan. Nakita niyang basang-basa ang magkapatid sa ilalim ng sako. Uy Tonyo, Jasper, eto, meron akong sobrang lugaw. Alok niya, inaabot ang isang tasa ng mainit na lugaw. Nagkatinginan ang magkapatid, halos hindi makapaniwala. Salamat Nardo, sabi ni Tonyo, ang kanyang puso ay napuno ng pag-asa at pasasalamat. Pinagsaluhan nilang magkapatid ang simpleng lugaw at kahit na konti lamang ito, ramdam nila ang init na nagbigay ng lakas sa kanila. Habang kumakain, nag-usap sila tungkol sa kanilang mga pangarap. Kuya, gusto ko sanang makatapos ng pag-aaral at magtrabaho para matulungan ko kayo at si nanay. Sabi ni Jasper, puno ng pag-asa sa kanyang tinig. Huwag kang mag-alala, Jasper. Gagawin natin lahat para makarating tayo sa pangarap natin. Sagot ni Tonyo, pinapakita ang determinasyon sa kanyang mga mata. Ang bawat kutsara ng lugaw ay tila nagbibigay sa kanila ng bagong pag-asa. Pagkatapos nilang kumain, nagpatuloy sila sa kanilang paghanap sa tambakan. Kahit na mahirap, ang kanilang gutom ay napawi kahit sandali, at ang kanilang pag-asa ay muling nabuhay. Alam nilang mahirap ang kanilang laban, pero sa bawat hakbang at sakripisyo, naniniwala silang darating ang araw na matutulungan nilang maginhawa ang kanilang pamilya. Habang patuloy ang ulan, ang magkapatid ay nakatayo sa tambakan, nakatingala sa langit. Sa likod ng ulap at ulan, alam nilang may araw na darating at may pag-asa pa sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaraanan. Kinagabihan, bumalik ang magkapatid sa bahay matapos ang isang mahabang araw ng pangangalakal. Pagpasok nila, dinig na dinig nila ang mahina at parang hirap na paghinga ng kanilang ina, na nakahiga pa rin sa banig. Lumapit si Tonyo at maingat na inayos ang kumot ng kanilang ina
habang si Jasper naman ay umupo sa tabi nito. Hawak ang kamay ng kanilang mahal na ina. "Nanay, nandito na kami." Bulong ni Tonyo, pilit na pinipigilan ng kanyang mga luha. Alam niyang lumalala ang kondisyon ng ina, ngunit patuloy pa rin siyang kumakapit sa pag-asang may pag-asa pang bumuti ito. Habang nag-uusap silang magkapatid, may narinig silang kumatok sa pinto. Binuksan ni Tonyo ang pinto at laking gulat niya nang makita ang isang matandang manggagamot, si Mang Lucio, nakilala sa kanilang barangay. May dala itong bag na puno ng mga halamang gamot at iba pang kagamitan. "Nabalitaan ko ang kalagayan ng nanay nyo, kaya naisipan kong pumunta rito para magtulong kahit papaano." Sabi ni Mang Lucio, ang kanyang boses ay puno ng malasakit. "Hindi ko kayang manood na naghihirap kayo, lalo na ang inyong ina." "Maraming salamat po, Mang Lucio," sabi ni Tonyo, halos mangiyak-ngiyak sa tuwa. Alam niyang wala siyang kakayahan na kumuha ng doktor o bumili ng gamot. Kaya, ang pagdating ni Mang Lucio ay isang malaking biyaya para sa kanilang pamilya. Lumapit si Mang Lucio sa ina ni Tonyo at Jasper at sinuri niya ang kalagayan nito. "May lagnat siya at parang hirap sa paghinga. Pero may mga halamang gamot ako dito na makakatulong." Sabi niya, agad niyang hinanda ang ilang dahon ng lagundi at luya mula sa kanyang dala. Nagpakulo ng tubig at ginawa itong tsaa para sa ina ni Tonyo. "Painumin niyo siya nito araw-araw. Hindi ito magagamot ng ganap ng kanyang sakit, pero makakatulong to para mabawasan ang hirap niya sa paghinga," sabi ni Mang Lucio habang inaabot ang tasa kay Tonyo. Habang iniinom ng kanilang ina ang tsaa, nagsimulang tumulo ang luha ni Jasper. "Nanay, gagaling ka na, 'di ba? Hindi ka na mahihirapan." Bulong niya, puno ng pag-asa. Ngumiti ang kanilang ina kahit na mahina at hinaplos ang buhok ni Jasper. "Oo anak, magpapagaling si nanay para sa inyo." Sabi nito, ang kanyang boses ay punong-puno ng pagmamahal. Tumingin si Mang Lucio kay Tonyo at nagbigay ng payo. "Tonyo, alagaan nyo ng gusto ang nanay nyo. Pero kung may kakilala kayong makakatulong pa, huwag kayong mahihiyang humingi ng tulong. Alam kong mahirap ang sitwasyon ninyo, pero hindi kayo nag-iisa. Yan ang lagi niyong tatandaan, ha." Napatango si Tonyo at ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. "Maraming salamat po, Mang Lucio. Gagawin namin ang lahat para gumaling si nanay." Sabi niya, ang boses niya ay may halong tapang at pag-asa. Matapos magpaalam si Mang Lucio, naupo si Tonyo sa tabi ng ina. Pinapanood itong mahimbing na natutulog matapos uminom ng tsaa. Napayakap siya kay Jasper na ngayon ay nakatulog na rin sa kanyang tabi. Habang tahimik na nakaupo si Tonyo, tumingala siya sa madilim na kisame. Nagdarasal ng taimtim. "Sana gumaling na si nanay." Bulong niya, umaasa na ang gabing iyon ay magdadala ng kaginhawaan para sa kanilang ina. Kinabukasan, matapos ang ilang araw ng pag-inom ng tsaa mula sa mga halamang gamot ni Mang Lucio, unti-unting bumuti ang pakiramdam ng kanilang ina. Sa kabila ng hirap at kakulangan, nagpatuloy ang magkapatid na si Tonyo at Jasper sa kanilang pangangalakal. Puno ng pag-asa na ang kanilang sakripisyo ay magbubunga ng kagalingan para sa kanilang pinakamamahal na ina. Sa bawat araw na lumilipas, natututunan ni Tonyo at Jasper ang halaga ng sakripisyo, pagmamahal at pag-asa. Alam nilang marami pa silang pagdaraanan, ngunit sa tulong ng mga mabubuting tao tulad ni Mang Lucio at sa kanilang walang sawang pagmamahal sa isa't isa, naniniwala silang balang araw ang kanilang hirap ay magwawakas. Isang umaga, nagpasya sina Tonyo at Jasper kasama ang kanilang ina na pumunta sa palengke. Dahil sa sipag ng magkapatid sa pangangalakal ng basura, nakaipon sila ng sapat na pera para makabili ng konting pagkain. Nais nilang ibigay sa kanilang ina ang pagkakataon na makakain ng kahit konting masustansyang pagkain, lalo na at mahina pa rin ang kanyang pangangatawan. Habang naglalakad sila sa makitid na daan ng palengke, ang mga mata ng tao ay tila nakatuon sa kanila.
Ramdam ni Tonyo ang bigat ng mga titig ng mga tindera at ng ilang mamimili. Alam niyang sanay sila sa ganitong tingin, ngunit ngayong kasama ang kanilang ina, mas masakit ito sa kanyang damdamin. Tonyo anak, okay lang ba tayo rito? Tanong ng kanilang ina, nakaramdam ng pagdududa dahil sa mga bulungan sa paligid. Pinilit niyang maglakad ng diretsyo, ngunit halata ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Oo nay, magkasama naman tayo. Sagot ni Tonyo, sinusubukang magpakasigla para maibsan ang pangamba ng kanilang ina. Napansin niyang nakayuko si Jasper, ngunit tinapik niya ito sa balikat upang ipakita na kailangan nilang magpakatatag. Habang tumitingin sila ng gulay, may isang tindera na nakamasid sa kanila mula sa kanilang panig ng tindahan. Tingnan mo yung batang yan. Kasama pang nanay nilang mukhang hirap na hirap. Nakikipagsiksikan pa rito kahit wala naman sigurong pambili. Sabi ng tindera nang medyo malakas. Sinadyang marinig ng magkapatid at ng kanilang ina. Natahimik si Tonyo. Narinig niyang kumalabog ang dibdib ng kanyang ina at nakita niya ang bahagyang pagyuko nito. Si Jasper naman ay napalapit sa kanya. Hawak-hawak ang laylayan ng kanyang damit. Kuya, bakit nila sinasabi yun? Diba may pambili naman tayo? Bulong ni Jasper, halatang nasasaktan sa narinig. May pambili tayo, Jasper. Huwag mo silang pansinin. Mahina, ngunit may katapangang sagot ni Tonyo. Pilit pinipigilan ng kanyang damdamin. Ngunit alam niyang nararamdaman ng kanilang ina ang sakit sa bawat salitang narinig nito. Pasensya na po, Ale ha. Pero ang hirap pong hindi makapansin sa pamilya niyo lalo na at laging nasa tambakan. Dagdag pa ng tindera, ang tinig ay puno ng panghahamak. Lumapit si Tonyo at naglakas loob na sumagot. Ma'am, kami pong magkapatid ay nagtatrabaho para sa nanay namin. Pera po namin ang ginagamit namin dito at wala kaming ginugulong kahit sino. Natahimik ang tindera, ngunit nagtaas siya ng kilay. Na tila hindi kumbinsido sa sinabi ni Tonyo. Napatingin naman ang ilang mamimili, ang iba'y nakikitawa, habang ang iba naman ay nagtataka sa eksena. Ang ina ni Tonyo, na puno ng hiya, ay hinawakan ng kamay ng kanyang anak. Anak, tara na. Ayoko nang mapahiya pa kayo. Bulong ng kanyang ina, ang mga mata ay puno ng lungkot. Ngunit pinigilan ni Tonyo ang kanilang ina. Nay, nandito tayo para sa inyo. Hindi tayo dapat mapahiya sa ibang tao. Ang mahalaga, nagtatrabaho tayo ng marangal. Hinawakan ni Tonyo ang kamay ng kanyang ina at ngumiti ng may tapang. Sa harap ng mga mapanghusgang tingin at malupit na salita, nanatili siyang matatag. Salamat po sa inyo. Sabi ni Tonyo sa tindera, ngunit sa kanyang tono, alam mong hindi siya nagpapasalamat ng taos-puso. Pagkatapos nilang bumili ng konting gulay at bigas, naglakad silang mag-anak palabas ng palengke. Sa likod ng mga bulungan at tawa ng ilang tao, ang magkakapatid at ang kanilang ina ay nagpatuloy sa paglalakad. Nakatingin lamang sa kanilang daan, sa kabila ng pangalipusta, naramdaman ni Tonyo ang pagmamalaki sa kanilang mag-anak. Alam niyang ang kanilang dignidad ay hindi masisira ng kahit na anong mapanirang salita. Habang naglalakad sila pa uwi, hinawakan ni Jasper ang kamay ng kanyang kuya at ang kanilang ina. Kuya, kahit ano pa man sabihin nila, nandito tayo para sa isa't isa, di ba? Oo, Jasper. Hindi tayo magpapatalo sa mga ganong salita. Tayo ay isang pamilya. Sagot ni Tonyo, puno ng pagmamahal sa kanyang tinig. At sa gabing iyon, habang kumakain sila ng simpleng pagkain, naramdaman nilang sa bawat pagsubok at pangaalipusta, ang kanilang pagkakaisa at pagmamahal sa isa't isa ay nagiging mas matatag. Isang gabi, matapos ang isang araw ng pangangalakan ng magkapatid, pauwi na sila sa kanilang maliit na tahanan. Nakaramdam na sila ng pagod, ngunit masaya pa rin sila dahil may konti silang kita na maibibigay sa kanilang ina. Habang dumadaan sila sa isang makitid na iskinita, napansin ni Tonyo ang ilang tambay na nakatambay sa gilid ng kalsada, abala sa pag-inom at pagsisigarilyo. Pagdaan nila sa harapan ng mga tambay, biglang may tumawag sa kanila. Oh, mga batang mga ngalakal, may dala ba kayong basura para sa amin?
Sabi ng isang lalaki, may halakhak sa boses na tila nanunuya. Kasunod nito ay tawanan ang kanyang mga kasama. Nakatingin sa magkapatid na tila mga mababang uri. Naramdaman ni Tonyo ang takot at pag-aalala para kay Jasper, na ngayon ay nakakapit na sa kanyang braso. Nagpasya siya na huwag na lamang pansinin ang mga tambay, ngunit mabilis na humarang ang isa sa kanila sa daraanan nila. "Huwag niyo kaming isnabin ha," sabi ng isa pang tambay, nakangisi habang nilalaro ang bote ng alak sa kanyang kamay. "Ano bang meron kayo riyan ha? Bakit hindi niyo kami bigyan ng pangtoma?" "Pasensya na po, wala po kaming pera para dyan," sagot ni Tonyo. Pilit na kalmado ang boses kahit naramdam niyang kinakabahan na rin siya. "Oh, wala daw silang pera," sabat ng isa, sabay halakhak muli. "Pero akala mo naman kung sino silang magaganda ang buhay. May sakit ng nanay niyo, di ba? Bakit hindi niyo pa siya iwan? Useless na rin naman siya eh." Tila hinampas ng malamig na bakal ang dibdib ni Tonyo. Nakikita niya ang takot sa mukha ni Jasper at alam niyang nasasaktan ang damdamin ng kanyang kapatid. Pinilit niyang maging matatag, ngunit ramdam niya ang galit at kirot sa kanyang puso. "Huwag niyo po kaming pagtawanan," sabi ni Tonyo, pilit na pinipigilan ng pagluha. "Ginagawa lang po namin ang lahat para matulungan ang nanay namin. Wala po kaming inaagrabyado." Napairap ang isang tambay at sinadyang bahagyang itulak si Tonyo. "Ano bang alam ng mga batang to? Mga batang mahirap, hindi ba? Di ba't basura lang kinakalakal nyo? Para na rin kayong basura." Napatigil si Jasper at tuluyang bumitaw ng malakas na iyak. "Kuya, tara na. Umalis na tayo. Ayokong marinig pa sila." Tumindi ang galit ni Tonyo, ngunit alam niyang hindi siya maaaring magpadala rito. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Jasper at pinilit na tumingin ng direkta sa mga tambay. "Hindi po kami basura. Kahit anong sabihin nyo, pamilya kami. At kahit mahirap lang kami, mas may mahalaga pa rin ang pamilya namin kaysa sa mga iniinom nyo dyan," sabi niya ng may tapang. Saglit na napatigil ang mga tambay, tila nagulat sa lakas ng loob ni Tonyo. Ngunit bago pa sila makapag-react, mabilis na tinungo ni Tonyo at Jasper ang daan pa uwi. Hindi na lumilingon. Ramdam ni Tonyo ang takot at pagod, ngunit mas nangibabaw ang kanyang determinasyon na ipaglaban ang kanilang dignidad. Pagdating sa bahay, sinalubong sila ng kanilang ina, na labis na nag-aalala sa pag-iyak ni Jasper. "Anak, ano ang nangyari?" tanong niya. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala habang yakap si Jasper. "May mga tao lang po na nagtatawanan sa amin, Nay." Mahina, ngunit puno ng tapang na sagot ni Tonyo. "Pero hindi po kami nagpatinag. Alam ko pong mahirap ang buhay natin, pero wala po silang karapatang maliitin tayo." Napaluha ang kanilang ina, ngunit hindi iyon luha ng kahinaan. Hinaplos niya ang ulo ng magkapatid at sinabing, "Mga anak, kahit mahirap tayo, tandaan nyo na may halaga ang bawat sakripisyo at bawat pinagdaanan natin. Ang kahirapan ay hindi makakatukoy sa halaga ng ating pagkatao." Sumang-ayon si Tonyo at niyakap ang kanyang ina. Ramdam niya na sa kabila ng lahat, sila ay nananatiling matatag dahil sa pagmamahal at respeto sa isa't isa. Sa gabing iyon, habang nakahiga ang magkapatid, nag-usap sila ng tahimik tungkol sa kanilang mga pangarap. Kahit maraming pagsubok, alam nilang darating ang araw na sila ay makakabangon sa hirap at hindi na nila kailangan tiisin ang pang-aalipusta ng ibang tao. Sa isip ni Tonyo, nandoon ang pangakong, balang araw, mabibigyan niya ang kanilang pamilya ng mas magandang buhay. Isang buhay na may dangal at walang takot. Ilang araw matapos ang insidente sa palengke at ang pang-aalipusta mula sa mga tambay, napansin ni Tonyo at Jasper ang unti-unting pagbabalik ng panghihina ng kanilang ina. Madalas itong humihingal at nagkakaroon ng matinding ubo sa kaligitnaan ng gabi, na tila ba hindi na ito makalunok ng hininga. Kahit pilit ni Tonyo na huwag ipakita kay Jasper ang kanyang pag-aalala,
Alam niyang lumalala na ang kalagayan ng kanilang ina. Isang gabi, biglang nagising si Tonyo sa malakas na pag-ubo ng kanilang ina. Mabilis siyang tumayo at tumakbo sa tabi nito, habang si Jasper naman ay bumangon din. Hawak ang kamay ng kanilang ina at nanginginig sa takot. "Nanay, okay lang po ba kayo?" Tanong ni Tonyo, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang ina nila ay nagpilit ng umiti, ngunit kita sa kanyang mukha ang matinding sakit na kanyang tinitiis. "Huwag kayong mag-alala, anak. Kaya ko pa." Mahinang sagot ng kanilang ina habang humihingal at hawak ang kanyang dibdib. Ngunit alam ni Tonyo at Jasper na hindi na ito simpleng ubo lamang. Si Jasper ay tuluyang napaiyak. "Kuya, ano pong gagawin natin? Ang sakit na po ni nanay. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital." Ang puso ni Tonyo ay tila pinipiga. Alam niya na kailangan na talaga ng kanilang ina ng tulong medikal. Ngunit ang kanilang ipon ay hindi sasapat para sa pagpapagamot, lalo na sa ospital. Hinaplos niya ang buhok ni Jasper at pinilit niyang magpakalakas kahit ramdam niya rin ang panghihina. "Nay, hindi po ba mas mabuti kung dalhin na namin kayo sa ospital?" Tanong ni Tonyo, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala at desperasyon. Ngunit nangingiti lamang ang kanilang ina. Pilit na iniibsa ng kanilang pangamba. "Anak, mahal ang pagpapagamot. Hindi natin kaya. Mas importante ang paggastos nyo at pagkain ninyo." Sagot niya, kahit alam niyang siya man ay nangangailangan na ng lunas. Nag-isip si Tonyo, ngunit sa kabila ng pangamba, nagdesisyon siya na hindi na pwedeng ipagsawalang bahala ang kalagayan ng kanilang ina. "Nay, maghanap po kami ng paraan. Hindi po kami papayag na masaktan kayo ng ganito." Sabi ni Tonyo, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Kinaumagahan, sa kabila ng pagod at hirap, nagpunta si Tonyo sa bawat kapitbahay na kilala niya. Nagtanong at nakipag-usap kung may pwede silang malapitan para humingi ng tulong. Ngunit sa bawat pintuang kanyang kinakatok, halos lahat ay wala ring kakayahang tumulong dahil sa sarili nilang pangangailangan. Sa huli, napilitan siyang lumapit sa barangay hall. Umaasang baka may magawa sila upang makatulong. Nakipag-usap siya sa barangay tanod at sinabi ang kanilang kalagayan. Nakita ng tanod ang seryosong mukha ni Tonyo at ang walang takot nitong hangarin na iligtas ang kanyang ina. "Tonyo, narinig ko na ang kwento ninyo at alam kong mahirap ang sitwasyon ng pamilya ninyo. Subukan nating lapitan ng DSWD. Baka may paraan para madala natin ang nanay mo sa ospital." Sabi ng tanod na si Mang Birting. Puno ng pag-asa, sumama si Tonyo kay Mang Birting patungo sa munisipyo upang magtanong ng posibleng tulong. Habang nakaupo sila sa opisina ng social worker, ipinaliwanag ni Tonyo ang buong sitwasyon, ang lahat ng kanilang paghihirap at ang patuloy nilang pagsisikap. "Tutulungan namin kayo, Tonyo," sabi ng social worker matapos pakinggan ang kanyang kwento. "Bibigyan natin ang nanay mo ng medical assistance at aalamin natin kung paano natin siya maisusugot sa ospital para masuri agad." Hindi mapigilan ni Tonyo ang pagluha sa sobrang tuwa at pasasalamat. Nagpasalamat siya kay Mang Birting at sa social worker dahil alam niyang hindi niya kayang ipaglaban ang buhay ng kanyang ina nang mag-isa lamang. Kinagabihan, bumalik si Tonyo sa bahay kasama ang magandang balita. Pagpasok niya, nakita niya ang ina niyang nakahiga. Hawak ni Jasper ang kanyang kamay habang mahimbing na natutulog. Lumapit si Tonyo at mahigpit na niyakap ang kanyang ina. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at pag-asa. "Nay, tutulungan na po tayo ng barangay. May tulong po tayong makukuha sa ospital." Sabi ni Tonyo, halos hindi na mapigilan ang luha. Napatingin ang kanilang ina sa kanya. At kahit mahina, ngumiti ito, puno ng pagmamahal sa kanyang mga anak. "Salamat, anak. Napakabuti niyong mga bata. Mahal na mahal ko kayo." Mahinang niyang sabi, ngunit dama ang taos-pusong pagmamahal sa bawat salitang kanyang binibitawan. Sa gabing iyon,
Natulog ang magkapatid sa tabi ng kanilang ina, puno ng pag-asa at tapang. Alam nila na mahirap ang laban, ngunit dahil sa tulong at malasakit ng ibang tao, hindi sila mag-iisa sa pagharap sa pagsubok na ito. At kahit sa kabila ng hirap, nanatiling buo at matatag ang kanilang pamilya. Matapos ang pagsusumikap ni Tonyo na humingi ng tulong mula sa barangay at DSWD, naisugod nila ang kanilang ina sa ospital. Habang nasa loob ng ospital, kinabahan ng magkapatid habang pinapanood ng doktor na nagpapasuri sa kanilang ina. Si Jasper ay nakaupo sa tabi ni Tonyo, nakakapit ng mahigpit sa braso ng kanyang kuya, habang si Tonyo naman ay pilit na pinapalakas ang loob ng kapatid. Pagkalipas ng ilang oras, lumapit sa kanila ang doktor na may seryosong mukha. "Tonyo, kailangan nating mag-usap tungkol sa kalagayan ng ina ninyo." Sabi nito, may pag-aalalang mababakas sa kanyang mukha. Ang magkapatid ay mabilis na sumunod sa doktor patungo sa isang maliit na silid. "Dok, ano po ang sakit ng nanay namin?" Tanong ni Tonyo, pilit na pinipigilan ng takot sa kanyang tinig. Huminga ng malalim ang doktor bago magsalita. "Matindi ang kondisyon ng nanay nyo. Meron siyang malubhang sakit sa baga at kailangan ng patuloy na gamutan para sa kaligtasan niya. Kailangan niya ng mga gamot at regular na therapy. At kung hindi ito maaagapan, lalala ang kanyang kondisyon." Mahinang sabi ng doktor, pilit na ipinapaliwanag ang kalagayan ng kanilang ina sa paraang hindi masasaktan ang puso ng mga bata. Napatingin si Tonyo kay Jasper, na ngayon ay nanginginig at halos hindi na maintindihan ang lahat ng sinasabi ng doktor. Si Tonyo, sa kabila ng kabigatan ng kanyang nararamdaman, ay pinilit na magpakasigla para sa kapatid. "Dok, magkano po ba ang kailangan namin para sa gamutan ni nanay?" Tanong ni Tonyo, kahit batid niyang hindi abot ng kanilang kakayahan ang halaga nito. "Sa kabuuan ng gamutan, kasama ng mga gamot, therapy at pag-aalaga, aabot sa libu-libong piso kada buwan." Paliwanag ng doktor, may kalungkutan sa kanyang tinig. "Mahal ang mga gamot at paggamot para sa sakit na ito." Narinig ni Tonyo ang halagang iyon at tila nadurog ang kanyang puso. Alam niyang kahit anong gawin nilang pangangalakal ay hindi sasapat para sa ganitong kalaking halaga. Nanghina siya, ngunit pilit na nilalabanan ng panginginig ng kanyang mga tuhod. "Dok, wala po ba kaming ibang paraan? Wala po kaming ganun kalaking pera eh." Sabi ni Tonyo, ang boses niya ay naglalaman ng halong takot at pag-asa. Umiling ang doktor na tila may dalang mabigat na pasanin. "Ang totoo niyan, may ilang organisasyon na tumutulong sa mga pasyenteng kapos sa panggastos. Pero hindi lahat ay may pagkakataon. At sa ngayon, ang inyong ina ay nangangailangan ng agarang tulong." Ani ng doktor. Tahimik na umiiyak si Jasper, hawak ang kamay ng kanyang kuya. "Kuya, paano na si nanay? Hindi natin siya pwedeng pabayaan." Hinawakan ni Tonyo ang kanyang kapatid at mahigpit na niyakap. "Gagawin natin ang lahat para kay nanay, Jasper. Kahit gaano kahirap, hindi tayo susuko." Bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng pangako. Pagkalabas nila ng ospital, naglakad silang magkapatid pa uwi. Tahimik, ngunit puno ng pangamba. Ang bigat ng kanilang sitwasyon ay tila napakahirap, ngunit alam ni Tonyo na kailangan niyang manatiling matatag para sa kanyang kapatid at para sa kanilang ina. Sa kanilang pag-uwi, nagdasal si Tonyo ng taimtim, umaasa ng isang himala. Alam niyang hindi madali ang kanilang laban, ngunit sa bawat hakbang na kanilang ginagawa, sa kabila ng kawalan ng pag-asa, nagpatuloy ang kanyang pangarap na maiahon ng kanilang pamilya mula sa kahirapan at bigyan ng kaginhawaan ang kanilang pinakamamahal na ina. Sa gabing iyon, habang yakap si Jasper, tahimik na nanalangin si Tonyo. Alam niyang mahirap ang laban na ito, ngunit kahit walang kasiguruhan, patuloy siyang lumalaban, umaasa at naniniwala na balang araw ay makakamit nila ang hustisya para sa kanilang ina. Isang hapon, matapos ang ilang oras na pangangalakal sa tabi ng ilog,
Napansin ni Tonyo at Jasper ang isang bagay na tila inanod sa dalampasigan. Lumapit sila at natagpuan ang isang lumang jacket na basang-basa at puno ng putik. Sa kanilang pag-aakalang baka may halaga pa ang tela o mga botones nito, nagpasya silang dalhin ito pauwi. Umaasang makakatulong kahit papaano ang natagpuan. Pagdating sa bahay, tinuyo nila ang jacket at sinuri ito ng mabuti. Sa bulsa, may nakapa si Tonyo, isang maliit na balot na tila makapal at mabigat. Agad niyang inilabas ito at laking gulat nila nang bumungad ang isang bungkos na pera at ilang piraso ng ginto na nakabalot ng maayos. Halos hindi makapaniwala si Tonyo at Jasper. Napatitig sila sa bungkos ng pera at sa gintong kumikinang sa kanilang mga palad. "Kuya, ang dami nito. Parang pwede na natin ipagamot si nanay," sabi ni Jasper. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Ngunit si Tonyo ay tahimik lamang. Nakatitig sa nahanap nilang yaman, alam niyang ang perang ito ay sapat na para sa paggamot ng kanilang ina. Ngunit may bumabagabag sa kanyang kalooban. "Jasper, hindi natin alam kung saan galing to. Baka pag-aari to ng kung sinong tao at baka hinahanap nila," sabi ni Tonyo. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Nangamba si Jasper, ngunit tila mas nangingibabaw ang kanyang pag-asa. "Pero kuya, kailangan talaga ni nanay ng tulong. Hindi naman natin sinadya na makita ito. Siguro naman para sa atin to eh," tanong niya, umaasa na ang kapatid ay sasang-ayon. Napaupo si Tonyo at nag-isip ng malalim. Alam niya ang ganitong pagkakataon ay tila isang himala sa gitna ng kanilang desperasyon. Ngunit hindi niya maalis ang takot na baka may masamang kahihinatnan ng pag-angkin sa perang hindi nila pag-aari. "Di ko alam, Jasper eh. Parang mali ata," bulong niya. Ngunit nang sumilip siya sa silid kung saan natutulog ang kanilang ina, nakita niya ang maputlang mukha nito at ang kanyang payat na katawan na hirap ng huminga. Alam niyang kailangan na nila ng pera sa kanyang gamutan at ang perang ito ay maaaring maging pag-asa para sa kanilang pamilya. "Kuya, gamitin na natin to kahit konti lang oh. Pumili tayo ng gamot kay nanay," mungkahin ni Jasper, halos magmakaawa sa kanyang kapatid. Sa puntong iyon, ang puso ni Tonyo ay tila hinati sa dalawa. Alam niyang mahalaga ang pagkakaroon ng prinsipyo, ngunit mahalaga rin ang kaligtasan ng kanilang ina. Puno ng pag-aalinlangan, napilitan siyang gumawa ng desisyon. "Sige, Jasper, pero konti lang ang gagamitin natin ha. Di natin pwedeng ubusin ang perang to. At kailangan nating alamin kung saan to galing," sabi ni Tonyo, na tila sinasabi rin ito sa kanyang sarili bilang paalala na hindi sila dapat masilaw sa natagpuang yaman. Kinaumagahan, matapos ang kanilang mahaba at puno ng alalahaning gabi, nagpasya sina Tonyo at Jasper na gamitin ang bahagi ng pera na nahanap nila para sa gamot ng kanilang ina. Alam nilang kailangang maipagamot ng ina sa lalong madaling panahon. At sa kanilang mga mata, ang perang iyon ay kanilang pag-asa. Kahit pa may halong kaba sa kanilang mga puso. Si Tonyo ay nagbihis at sinabihan si Jasper na maghintay sa bahay at bantayan ang kanilang ina. "Jasper, dito ka lang ha. Ako ang bibili ng gamot at huwag kang magsasabi kahit kanino tungkol sa pera. Naiintindihan mo?" Bilin na Tonyo sa kanyang kapatid at tumango naman si Jasper. Ngunit ang kanyang mukha ay puno ng kaba. Lumabas si Tonyo ng bahay at nagtungo sa pharmacy sa kanto. Ang konting takot ay unti-unting bumabalot sa kanya habang nilalakad niya ang makitid na eskinita. Sa kanyang bulsa ay naroon ang ilang libo mula sa perang nahanap. Sapat na sana para makabili ng mga gamot na hindi pa niya nagawang bilhin dati. Tila ba napakabigat ng kanyang mga hakbang na parang pinipigilan siya ng kanyang konsensya. Pagdating niya sa pharmacy, lumapit siya sa tendera at nagtanong, "Ate, magkano po ang gamot para sa sakit sa baga? Yung makakatulong po para sa nanay ko."
Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at bahagyang kaba. Tumingin ang tindera kay Tonyo, tila nagtataka. Iho, bakit ka may ganitong kalaking pera? Tanong nito habang tinitingnan ang bungkos ng perang inilabas ni Tonyo. Biglang kinabahan si Tonyo. Agad niyang naisip kung paano sagutin ang tanong ng tindera nang hindi siya magiging kahina-hinala. Hindi niya pwedeng sabihin ang tungkol sa jacket at sa natagpuan nilang pera. Ngunit hindi rin siya sanay na magsinungaling. Nag-ipon po kami para kay nanay. Sagot ni Tonyo, pilit na iniiwasan ang mata ng tindera. Ngunit tila hindi kumbinsido ang tindera. Saan kayo nakakuha ng ganyang kalaking halaga? Hindi ka ba natatakot na maglakad ng may ganito karaming pera, iho? Napalunok ng laway si Tonyo at naramdaman niya ang bigat ng kanyang kasinungalingan. Ngunit ang mukha ng kanyang ina, ang kanyang mga sakripisyo at pagdurusa ay nagsilbing lakas para sa kanya. Ate, kailangan po talaga namin to. Pakiusap po, ibigay niyo na lang po sa akin ang mga gamot ni nanay. Sabi niya, pilit na nagpapakumbaba at sinisikap na maging maayos ang kanyang boses. Matapos ang ilang sandaling pagsusuri ng tindera, kumuha ito ng mga gamot at iniabot kay Tonyo. Sige iho, ingat ka ha, at sana gumaling na ang nanay mo. Sabi nito habang nag-aabot ng sukli. Nagpasalamat si Tonyo at mabilis na umalis mula sa pharmacy. Ngunit habang naglalakad pa uwi, nararamdaman pa rin niya ang mabigat na tingin ng tindera, na tila may alinlangan sa kanyang kwento. Pakiramdam niya ay may kung anong malas na maaaring sumunod sa kanya dahil sa lihim na tinataglay. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ni Jasper na puno ng pananabik at takot. Kuya, nakuha mo ba ang gamot ni nanay? Tanong ni Jasper, halos hindi mapakali. Oo Jasper, nabili ko na. Ito, painumin na natin si nanay. Sagot ni Tonyo, pilit na pinapanatag ang kanyang sarili at ang kapatid. Lumapit sila sa kanilang ina at habang pinapainom siya ng gamot, napuno ang kanilang mga puso ng kaunting pag-asa. Ngunit sa likod ng mga sandaling ito, bumabalik ang tanong sa isipan ni Tonyo. Tama ba ang ginawa niya? Masyado bang mapanganib ang ginawa nilang paggamit ng perang hindi kanila? Nang sumapit ang gabi, bumalik ang mga alaala ng mga tanong ng tindera sa kanyang isipan. Alam niyang baka pag-usapan sila nito at baka magtaka rin ang ibang tao sa biglang pagkakaroon nila ng pera. Ngunit para sa ngayon, ang tanging mahalaga kay Tonyo ay ang makitang bumubuti ang kalagayan ng kanyang ina. Habang nakahiga sa tabi ni Jasper, nararamdaman niyang hindi pa rin siya payapa. Iniisip niya kung may masamang kahihinatnan ng kanilang desisyon. Ngunit para sa kanya, ang kalusugan ng kanilang ina ang pinakamahalaga. Sa kanilang sitwasyon, ang pagiging tapat ay tila isang sakripisyo na napakahirap piliin, lalo na kung ang buhay ng isang mahal sa buhay ang nakasalalay. Sa kanilang katahimikan, magkahawak kamay sina Tonyo at Jasper, tahimik na nananalangin para sa kaligtasan ng kanilang ina, at umaasa na sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan, magagawa nilang manatiling buo bilang isang pamilya. Ilang araw ang lumipas mula nang bumili si Tonyo ng gamot gamit ang bahagi ng perang kanilang nahanap sa bulsa ng lumang jacket. Sa mga araw na iyon, unti-unting bumubuti ang kalagayan ng kanilang ina. Napansin ng magkapatid ang bahagyang lakas at sigla sa kanyang mga mata. At sa bawat sandaling iyon, ay nararamdaman nila ang katuparan ng kanilang mga pangarap na muling maging masaya ang kanilang pamilya. Isang umaga, habang abala si Tonyo at Jasper sa pag-aalaga sa kanilang ina, narinig nila ang mga hakbang ng ilang tao sa labas ng kanilang bahay. Agad silang nagtaka, dahil bihira lamang silang bisitahin ng ibang tao. Maya-maya pa, may kumatok ng malakas sa kanilang pintuan. Nagkatinginan ng magkapatid, puno ng kaba at pagtataka. Lumapit si Tonyo sa pinto, habang hawak ni Jasper ang kamay ng kanilang ina na tila alam din ang mga nagaganap. Nang buksan ni Tonyo ang pinto, laking gulat niya nang makita ang dalawang pulis na nakatayo sa harapan. Magandang araw. Kinalulungkot namin ang pag-abala, ngunit may iniimbestigahan kami na may kinalaman sa malaking halaga ng perang nawawala.
May ilang saksi ang nakakita ng isang lumang jacket na inaanod sa ilog sa inyong lugar. Maaari ba kaming magtanong? Sabi ng isa sa mga pulis, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may halong pagkaseryoso. Biglang nanginig si Tonyo. Alam niyang tinutukoy ng mga pulis ay ang jacket na nahanap nila ilang araw lang ang nakakalipas. Ang jacket na naglalaman ng perang kanilang ginamit para sa gamot ng kanilang ina. Opo, may tanong po ba kayo? Sagot ni Tonyo, pilit na pinapanitiling kalmado ang kanyang boses kahit na ang puso niya ay tila tumitibok ng napakalakas. Kami ay naghahanap ng ilang impormasyon kung may sino mang nakakita o nakapulot ng lumang jacket na kulay berde. May dala tong malaking halaga ng pera at ilang halahas. Kung may alam kayo o napulot na katulad nito, mabuting ipailam niyo sa amin. Sabi ng isa pang pulis habang nagmamasid sa paligid. Tumingin si Tonyo kay Jasper na ngayon ay tahimik at tila nararamdaman din ang bigat ng sitwasyon. Alam ni Tonyo na hindi nila pwedeng basta itago ang jacket at ang natagpuan nilang pera. Ngunit naalala niya ang kanilang ina na ngayon ay mas malakas dahil sa gamot na nabilhan nila mula sa pera. Biglang nagpasya si Tonyo na magsabi ng katotohanan. Kahit na ang puso niya ay puno ng takot at pag-aalala. Opo, may nahanap po kaming jacket na inanod sa ilog. May laman po tong pera at mga alahas. Sabi niya at inabot ang natitirang pera at gintong hindi nila nagamit sa mga pulis. Hindi niya inamin ang ginastos nila para sa gamot, ngunit umasa siyang ito'y hindi na nila hihingin pa pabalik. Nagkatinginan ng dalawang pulis, tila nagulat sa katapatan ng bata. Salamat, iho. Sa totoo lang, bihira ang mga taong tulad mo na may ganitong integridad sa kabila ng hirap sa buhay. Alam naming mahirap ang sitwasyon ninyo, lalo na at alam naming may sakit ang inyong ina. Sabi ng pulis habang nakatingin kay Tonyo nang may paggalang. Pasensya na po, ginamit lang po namin ang konting pera para sa gamot ni nanay. Kailangan po talaga namin at wala po kami ibang mapagkukunan ng tulong. Sabi ni Tonyo, halos mangiyak-ngiyak sa pagtatapat. Gusto lang naman po namin siyang gumaling. Wala po kaming ibang alam na gawin kundi nung makita namin yung jacket. Napaluha ang mga pulis sa sinabi ni Tonyo. Napatitig sila sa magkapatid, lalo na sa kanyang tapang at pag-aamin. Ang isa sa mga pulis ay nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga at saka tumango. Hindi kami narito para parusahan kayo. Kung ginamit nyo man ang konting halaga para sa inyong ina, naiintindihan namin. Minsan, kailangan nating magdesisyon para sa ating mga mahal sa buhay. Nagpasya ang mga pulis na hindi nahingi ng ginastos nila para sa gamot ng kanilang ina. Isa sa kanila ay naglabas ng konting halaga mula sa kanyang sariling pitaka at inabot ito kay Tonyo. O ito, para sa iyo at sa iyong pamilya. Makakatulong to kahit konti. Sabi ng pulis na tila ba nais ipakita ang malasakit sa magkapatid. Hindi makapaniwala si Tonyo sa kabutihan ng mga pulis. Puno ng pasasalamat, niyakap niya si Jasper at ngumiti sa kanilang ina. Natahimik na nanonood sa lahat ng nangyayari. Maraming salamat po. Napakalaking tulong po nito sa amin. Sagot ni Tonyo habang nangingilid ang kanyang mga luha. Pagalis ng mga pulis, napuno ng katahimikan ng kanilang munting tahanan. Tumabi si Tonyo sa kanyang ina at kay Jasper. Puno ng pag-asa at lakas na may pagpapatuloy ang laban. Sa kabila ng bigat ng kanilang desisyon, naramdaman niya ang halaga ng pagiging tapat at marangal sa kabila ng hirap ng buhay. Habang tahimik na nananalangin ng magkapatid para sa patuloy na pagaling ng kanilang ina, ramdam nila ang bagong pag-asa na sa bawat pagsubok na kanilang hinaharap, may mga taong handang tumulong at may liwanag na naghihintay sa kanila sa dulo ng madilim na daan. Ilang araw matapos ang pagbabalik ng mga pulis sa kanilang opisina, dala ang balitang na ibalik ang jacket at yaman ng milyonaryong may-ari nito. Ang pangalan ni Tonyo at Jasper ay umabot sa kaalaman ng mismong nagmamay-ari ng mga nawawalang bagay. Ang taong ito ay si Don Roberto Villanueva, isang kilalang negosyante at milyonaryo na may matibay na pangalan sa industriya ng negosyo.
Nang mabalitaan ni Don Roberto ang tungkol sa kabutihan at katapatan ng magkapatid, nagpasya siya na puntahan ang kanilang tahanan upang personal na makilala ang mga batang nagbalik ng kanyang yaman. Isang hapon, habang abala sina Tonyo at Jasper sa pag-aalaga sa kanilang ina at sa mga gawaing bahay, narinig nila ang malakas na katok sa pintuan. Nagkatinginan ng magkapatid, nagtaka at nagtatanong sa kanilang sarili kung sino kaya ang bisitang ito. Binuksan ni Tonyo ang pinto at laking gulat niya nang makita ang isang malaking sasakyan sa labas at isang matandang lalaking nakaayos na pormal kasama ang isang kasamang bodyguard. Gandang hapon. Bati ng matanda nang umiti kay Tonyo. Ako si Don Roberto Villanueva. Narinig ko ang tungkol sa inyong katapatan at nais kong magpasalamat ng personal sa inyong kabutihan. Napatigil si Tonyo, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Si Don Roberto mismo, isang mayamang negosyante, ang nasa harapan nila. Tumawag siya kay Jasper at ang kanilang ina na pilit na bumangon mula sa kanyang banig upang batiin ang kanilang bisita. Salamat po sa pagpunta niyo, Don Roberto. Sabi ng ina ng magkapatid na halatang nanghihina pa rin. Pasensya na po at wala kaming maihahanda para sa inyo. Kaawaan ka ng Diyos, ginang. Sabi ni Don Roberto na agad napansin ang kalagayan ng ina ng magkapatid. Tumingin siya kay Tonyo at Jasper at biglang naging seryoso ang kanyang mukha. Napag-alaman ko ang tungkol sa ginawa niyong kabutihan at gusto kong malaman kung paano kayo namumuhay sa gitna ng inyong sitwasyon. Tahimik lamang sina Tonyo at Jasper, ngunit nagdesisyon sina Tonyo na magpakatotoo. Gusto lang po talaga naming makatulong kay nanay. Wala po kaming ibang paraan na mahanap para maipagamot siya kaya nagtiyaga kami sa pangangalakal. Nang makita po namin ang pera sa jacket, tinukso kaming gamitin to. Ngunit hindi namin maatim na ang kaninang hindi amin. Sabi ni Tonyo, puno ng paggalang sa kanyang tinig. Tumango si Don Roberto at sa kanyang mga mata ay mababakas ang malasakit at paghanga sa integridad ng magkapatid. Malaking bagay ang inyong ginawa. Sa totoo lang, napakabihira na may mga taong handang magsakripisyo para sa kabutihan, lalo na sa inyong kalagayan. Pinasalamatan na kayo ng mga pulis, ngunit gusto ko rin ng personal na magbigay ng pasalamat. Sabi ni Don Roberto. Tumingin siya sa kanilang ina na ngayon ay maputlang-maputla at halatang nangangailangan ng atensyon medikal. Kung hindi niyo mamasamain, nais ko sanang tulungan kayo sa pagpapagamot sa inyong ina. Nakikita ko na ang kanyang kalusugan ay hindi na maganda at kailangan na niya ng tamang atensyon mula sa mga doktor. Hindi makapaniwala si Tonyo sa narinig. Hindi niya akalaing may taong magmamalasakit na handang tumulong ng ganito. Salamat po, Don Roberto. Napakalaking bagay po nito para sa amin. Hindi po namin akalaing may mag-aalok ng tulong sa amin na sa ganitong paraan. Sagot ni Tonyo, ang kanyang boses ay nanginginig sa damdaming hindi niya maipaliwanag. Hinawakan ni Don Roberto ang balikat ni Tonyo at ngumiti. Ang kabutihan ninyo ay nararapat gantimpalaan. Hindi ko lang nais tulungan kayo ngayon. Gusto kong tiyakin na ang kabutihan at katapatan ninyo ay makakatulong sa pagbubuo ng inyong kinabukasan. Sabi niya, habang nag-uusap, ipinatawag ni Don Roberto ang kanyang driver at sinabihan ito na ihanda ang sasakyan para maisugod ang ina ni Tonyo at Jasper sa ospital. Si Tonyo, bagamat may kaba, ay nakaramdam ng malaking pag-asa at pasasalamat. Mabilis nilang pinuno ng konting gamit ang bag ng kanilang ina at nagpasalamat kay Don Roberto. Hindi pa rin lubos na makapaniwala si Jasper sa bilis ng mga pangyayari. Kuya, parang nananaginip tayo. Bulong niya kay Tonyo habang sinasakay nila ang kanilang ina sa kotse. Oo nga, Jasper, pero ito ang pagkakataon para gumaling si nanay. Sagot ni Tonyo, puno ng emosyon habang nakatingin sa kanyang ina, na tahimik na nakangiti at nagpapasalamat sa kanilang natamong biyaya. Sa kanilang pagdating sa ospital, si Don Roberto ay nagayos ng lahat ng mga dokumento at siniguradong makukuha ng kompletong pagsusuri ang kanilang ina. Nangako siya sa magkapatid na hindi siya aalis
hanggat hindi natitiyak ang tamang gamutan ng kanilang ina. Habang naghihintay, si Tonyo at Jasper ay magkahawak kamay. Ang kanilang mga mata ay puno ng luha ng tuwa at pasasalamat. Sa gabing iyon, habang tahimik na nakaupo ang magkapatid sa tabi ng kanilang ina, naramdaman nila ang konting pag-asa at liwanag sa gitna ng madilim na mundo. Ngayon, hindi lamang nila nakikita ang kanilang ina na napapaligiran ng pangangalaga, ngunit naramdaman din nila na meron isang mabuting tao na nagmalasakit sa kanila at nagbigay ng panibagong pag-asa. Sa likod ng kanilang isipan, hindi nila alam na ito pa lamang ang simula ng pagbabago sa kanilang buhay. Isang bagong daan patungo sa mas magandang kinabukasan. Kasama ang kabutihan ni Don Roberto na hindi nila akalaing darating sa kanilang landas. Habang nasa ospital ang kanilang ina, sina Tonyo at Jasper ay nanatiling kasama si Don Roberto sa mahabang oras ng pag-aasikaso sa pagpapagamot. Pinagkalooban ng espesyal na atensyon ang kanilang ina sa tulong ng mga doktor at nurse na tinawag ni Don Roberto. At sa unang pagkakataon, nakita ng magkapatid na tila may pag-asang gumaling ang kanilang ina. Habang hinihintay ang mga resulta ng pagsusuri, nilapitan sila ni Don Roberto. Mga bata, alam ko na napakahirap para sa inyo ang lahat ng pinagdaanan nyo. Pero gusto kong malaman nyo na may mga taong handang tumulong at isa ako sa kanila. Ang inyong katapatan ang nagtulak sa akin upang makilala kayo at matulungan ang inyong pamilya. Sabi niya, ang boses ay puno ng malasakit. Napatitig si Tonyo kay Don Roberto at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng taos-pusong pasasalamat. Salamat po, Don Roberto. Hindi po namin akalain na may magbibigay ng ganitong pag-aaruga para kay nanay. Kayo po ang naging sagot sa aming mga dasal. Sabi niya, halos mangiyak-ngiyak. Nakangiti si Don Roberto habang hinahaplos ang buhok ni Jasper, na ngayon ay tahimik na nakikinig. Alam mo, Tonyo, nang magsimula ako sa buhay ko, ako rin ay hindi nagmula sa marangyang pamumuhay. Nagsimula ako sa kahirapan, at kung hindi sa kabutihang loob ng ibang tao, hindi ko mararating ang kinalalagyan ko ngayon. Kwento ni Don Roberto. Ang bawat sakripisyo, bawat kabutihan, may kalakip na gantimpala. At kayo, mga bata, ay nagpakita ng kabutihan na bihira ko nang makita sa panahon ngayon. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap habang dumadaan ang mga oras, at hindi nila namalayan na unti-unti na silang naging malapit kay Don Roberto. Ramdam ni Tonyo ang pagmamahal at malasakit ng matanda. At sa kabila ng kanilang pagkakaiba sa estado ng buhay, naramdaman niya na sila ay hindi magkaibang mundo. Pareho silang may pinagdadaanan at pareho silang pinanday ng mga pagsubok. Makalipas ang ilang oras, dumating ang doktor na nag-aasikaso sa kanilang ina. Don Roberto, Tonyo, Jasper, natapos na ang pagsusuri sa inyong ina. Meron siyang malalang kondisyon sa baga, ngunit may paraan para siya'y gumaling kung agad siyang makakatanggap ng tamang gamutan at patuloy na suporta sa ospital. Paliwanag ng doktor. Napaluha si Tonyo at Jasper habang si Don Roberto naman ay tahimik na tinunguan ng doktor. Gagawin natin ang lahat para gumaling siya, sabi ni Don Roberto. Ako na ang bahala sa mga gustusin at sa lahat ng kanyang pangangailangan. Ako na ang tututok sa kalusugan ng inyong ina. Si Tonyo, sa kanyang lubos na pasasalamat, ay napayakap kay Don Roberto. Maraming salamat po, Don Roberto. Hindi po namin alam kung paano namin kayo pasasalamatan pa. Ngumiti si Don Roberto at marahang hinaplos ang likod ni Tonyo. Wala kayong kailangang gawin. Ang kabutihang ipinakita nyo ay sapat na para pasasalamat. Basta ipagpatuloy ninyo ang inyong kabutihang loob at integridad. At kayo rin ay makakatulong sa iba balang araw. Habang patuloy na ginagamot ang kanilang ina, nagpasya si Don Roberto na pansamantalang ilipat ang magkapatid sa kanyang malaking bahay. Dito, nabigyan sila ng malinis na kasuotan at maayos na pagkain. Bagay na bihirang maranasan ni Tonyo at Jasper. Naging parang bagong mundo para sa kanila ang bahay ni Don Roberto. Malinis, maliwalas, at puno ng mga bagay na hindi pa nila nakikita dati. Sa bawat araw,
Dinalaw nila ang kanilang ina sa ospital at bawat oras na bumubuti ang kalagayan nito ay napupuno ang kanilang mga puso ng pag-asa. Ipinakita rin ni Don Roberto sa kanila ang kanyang negosyo at sinumulan niyang ipaliwanag ang kahalagahan ng edukasyon at pagsisikap para maabot ang pangarap. Minsan, habang naglalakad sila sa hardin ng mansyon ni Don Roberto, kinausap niya sina Tonyo at Jasper tungkol sa hinaharap. Alam ko na ang hirap ng buhay ang nagtulak sa inyo para magtrabaho at magsakripisyo para sa pamilya. Ngunit gusto kong ipaalam sa inyo na nais kong tulungan kayong makapag-aral. Sa ganitong paraan, patutulungan ninyong lubos ang inyong ina at makakabangon kayo sa kahirapan. Sabi niya, puno ng malasakit. Nagkatinginan ng magkapatid, hindi makapaniwala sa biyayang nasa harapan nila. Kahit mahirap ang pag-aaral, handa kaming subukan, Don Roberto, para po kay nanay at para sa aming kinabukasan. Sagot ni Tonyo, puno ng determinasyon. Ngumiti si Don Roberto at tumango. Yan ang inaasahan ko sa inyo. At tandaan nyo, sa bawat bagay na matututunan ninyo, ay natutulungan ninyong mas mapaunlad ang inyong sarili at mabigyan ng mas magandang buhay ang inyong pamilya. Makalipas ang ilang linggo ng masinsinang gamutan, unti-unting bumuti ang kalagayan ng ina ni Tonyo at Jasper. Sa bawat araw na bumalik ang kanyang sigla, lumalalim din ang pag-asa ng magkapatid na may bagong simula para sa kanila. Sa tulong ni Don Roberto, natutunan nila ang mga bagay na dati ay tila imposible. Ang pangarap na edukasyon, ang kaginhawaan ng bahay, at ang posibilidad ng isang mas maliwanag na kinabukasan. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang lumang jacket na inanod sa ilog. Isang pagkakataon na naging daan upang magtagpo ang landas ng isang pamilya sa hirap at isang taong may pusong handang tumulong. Ang kabutihan at katapatan ng magkapatid ang nagtulak kay Don Roberto upang bigyan sila ng bagong pag-asa at mas magandang kinabukasan. Habang magkasama silang nagdarasal sa tabi ng kanilang ina sa ospital, naramdaman ni Tonyo at Jasper na ang kanilang simpleng kabutihan ay naging kasangkapan upang magbago ang kanilang kapalaran. At sa tulong ng isang taong may malasakit at bukas palad, nagkaroon sila ng pagkakataong umangat mula sa hirap at magkaroon ng mas maliwanag na hinaharap. Makalipas ang ilang buwan ng gamutan at pasinsinang pag-aalaga, tuluyan ng bumuti ang kalagayan ng ina ni Tonyo at Jasper. Salamat sa tulong at pagsuporta ni Don Roberto, nakakuha siya ng kompletong medikal na atensyon mula sa espesyalista at ngayon ay masigla na siyang nakakapiling ng kanyang mga anak. Halos hindi makapaniwala ang magkapatid sa pagbabago ng kanilang buhay. Mula sa pangarap lamang na mabigyan ng lunas ang kanilang ina, ngayon ay nabigyan sila ng bagong pag-asa at pangarap para sa kanilang kinabukasan. Isang umaga, habang nag-aalmusal si Tonyo, Jasper at ang kanilang ina kasama si Don Roberto, nagsalita ang matanda. Tonyo, Jasper, natutuwa akong makita ang inyong pamilya na muling buo at masigla. Ngunit nais kong ipaalam sa inyo na hindi dito nagtatapos ang aking hangarin na tulungan kayo. Nais kong magpatuloy ang inyong pag-aaral at pagbigyan kayo ng pagkakataong maabot ang inyong mga pangarap. Napatigil si Tonyo sa pagkain at tinignan si Don Roberto na may pagkamangha. Don Roberto, sobra-sobra na po ang inyong tulong. Hindi po namin alam kung paano kayo pasasalamatan. Sabi niya, ang kanyang boses ay may halong emosyon. Ngumiti si Don Roberto at tumango. Hindi nyo kailangang magpasalamat, Tonyo. Ang inyong kabutihan at katapatan ay higit pa sa sapat na pasasalamat para sa akin. Gusto kong makita kayong magtagumpay sa buhay at naniniwala akong karapat-dapat kayo sa pagkakataong ito. Kaya mag-aaral kayo sa isang magandang paaralan at sagot ko ang lahat ng inyong pangangailangan para doon. Naiyak si Jasper sa tuwa at agad na niyakap si Tonyo. Kuya, hindi ko akalaing mangyayari sa atin to. Noon, nangangarap lang tayo pero ngayon, may pagkakataon na tayong tuparin lahat ng pangarap natin. Ang kanilang ina, na ngayon ay malusog na at nakangiti, ay inakbayan ng magkapatid at lumingon kay Don Roberto. Napakalaking biyaya po ang inyong binigay sa pamilya namin.
Habang buhay po naming tatanawin na utang na loob ang lahat ng ito. Sabi niya, puno ng taos-pusang pasasalamat. Nagpatuloy ang mga araw ng kanilang pagsasanay at paghahanda. Ipinakilala ni Don Roberto ang magkapatid sa isang magandang paaralan, kung saan sinigurado niyang magkakaroon sila ng gabay at suporta upang maging matagumpay ang kanilang pag-aaral. Si Tonyo, na sanay na sa pagsasakripisyo, ay lubos na nagpakasipag sa pag-aaral. At si Jasper naman ay puno ng sigla sa bawat aralin. Hindi nila kailanman kinalimutan ang dahilan ng kanilang pagsusumikap. Ang kanilang ina na patuloy na nagpapalakas para sa kanilang kinabukasan at ang kabutihan ng taong tumulong sa kanila. Sa loob ng paaralan, may mga pagsubok na hinarap ang magkapatid. Hindi madali para sa kanila ang makibagay, lalo na't ang karamihan sa mga kaklase nila ay may mas maginhawang buhay. Subalit sa bawat hamon, pinalalakas sila ng kanilang determinasyon at ng mga aral na itinuro ni Don Roberto. Minsan, isang guro ang lumapit kay Don Roberto sa eskwelahan. Don Roberto, ang mga batang inyong tinulungan ay tunay na matatalino at masisipag. Nararamdaman naming may mararating sila sa kanilang kinabukasan. Sabi ng guro na may labis na paghanga sa magkapatid. Ngumiti si Don Roberto at sa kanyang puso ay naramdaman niya ang tuwa at pag-asa. Alam ko yun. Hindi lamang sa katalinuhan sila nagtagumpay, kundi sa kabutihan at integridad na dala nila mula sa kanilang pamilya. Ang kanilang pagkatao ay mas mahalaga kaysa sa anumang material na bagay. Sa mga sumunod na taon, patuloy na naging masigasig si Tonyo at Jasper sa kanilang pag-aaral. Unti-unti nilang natutunan ang mga bagay na magagamit nila upang balang araw ay makatulong sa kanilang ina at sa kanilang komunidad. Pinangarap ni Tonyo na maging isang doktor upang hindi na nila maranasan ang hirap ng kawalan ng tulong sa kalusugan. Si Jasper naman ay nagnanais na maging isang guro upang maibahagi niya sa iba ang mga aral na natutunan niya mula sa kanilang hirap at mula sa kabutihan ng iba. Isang araw, habang magkasama si Tonyo at Jasper sa bahay ni Don Roberto, nilapitan sila ng matanda. Mga anak, nakita ko inyong pagsusumikap at determinasyon at natutuwa ko sa inyong mga pangarap. Gusto kong ipaalam sa inyo na ang bawat tagumpay na nakakamtan nyo ay bahagi na rin ng aking sariling buhay. Sabi ni Don Roberto, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Niyakap ng magkapatid si Don Roberto at sa pagkakataong iyon, ang kanilang puso ay puno ng pasasalamat at pagmamahal para sa taong tumulong sa kanila. Don Roberto, dahil sa inyo, natutunan naming mangarap muli at magpursige. Hindi namin ito makakalimutan. At balang araw, kami naman ang tutulong sa iba, tulad po ng ginawa nyo para sa amin. Sa paglipas ng panahon, naging inspirasyon ang kwento ni Tonyo at Jasper sa komunidad, lalo na sa mga batang nangangarap na umangat mula sa kahirapan. Ang kanilang determinasyon at kabutihan ay naging simbolo ng pag-asa para sa lahat. Sa bawat hakbang ng kanilang tagumpay, kasama nila ang alaala ng hirap na kanilang pinagdaanan at ang kabutihan ng taong naging kasangkapan sa kanilang pagbabago. At sa kanilang tagumpay, si Tonyo at Jasper ay hindi nakalimot. Nagbalik sila sa kanilang komunidad, nagtayo ng mga programa para sa mga bata at naging kasangkapan sa pagtulong sa mga nangangailangan. Ipinakita nila sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang kabutihan, pagtutulungan at pagmamahal sa pamilya ay ang tunay na kayamanan ng buhay. Sa huli, sila ay naging inspirasyon ng kanilang komunidad. Mga batang mula sa hirap, ngunit bumangon upang tuparin ang kanilang mga pangarap. Ang kanilang kwento na nagsimula sa isang simpleng jacket na inanod sa ilog ay naging simbolo ng pag-asa at kabutihan na magbabago ng buhay ng maraming tao. Isang gabi, habang nag-uusap si Tonyo, Jasper, ang kanilang ina, at si Don Roberto sa sala ng malaking bahay ng matanda, nagtanong si Jasper, Don Roberto, kung hindi po kayo magagalit na sagutin, pwede po bang itanong kung paano po nawala yung jacket nyo noon? Hindi po ba kayo nag-alala nung una tong nawala? Ngumiti si Don Roberto at tumango. Ang jacket na yon, talagang napaka-espesyal ng kwentong yun para sa akin.
At hindi ko akalain na magiging daan to para magtagpo ang mga landas natin. Sabi niya habang inaalala ang mga pangyayari. Nagayos ng upo si Don Roberto at sinumula ng kanyang kwento. Noong araw na nawala ang jacket na yon, nasa resort kami ng aking pamilya sa tabing ilog. Isa sa mga bagay na mahilig kong gawin ay ang magsimula ng umaga sa paglalakad at pagmumuni-muni sa tabi ng ilog. Bitbit ko ang jacket na yon dahil napaka-espesyal sa akin. Regalo yun ng aking anak nung bata pa siya. Palagi ko tong dala saan man ako pumunta dahil simbolo ito ng pagmamahal ng aking pamilya sa akin. Napatigil siya at bahagyang ngumiti na tila ba bumabalik sa alaala ng kanyang masayang pamilya. Habang naglalakad ako sa tabi ng ilog, hindi ko napansin na lumuwag ang bulsa ng jacket. May dala akong ilang dokumento at pera pati na rin ang ilang alahas na dala mula sa isang meeting na hindi ko na naitago sa mas ligtas na lalagyan. Sa aking paglalakad, tinabi ko ang jacket sa isang sanga habang sinisiyasat ang ilog. Akala ko, nakasecure ang mga laman nito. Ngunit napansin niyang biglang nagbago ang ihip ng hangin at humangin ng malakas. Nang bumalik ako sa sanga kung saan ko isinabit ang jacket, nagulat ako nang makita kong wala na to. Wala akong ibang tao ron, kaya nagulat ako. Nakita ko na lang na inaanod na sa ilog. Lumayo ng lumayo. Sinubukan kong habulin ngunit mabilis ang agos ng tubig. Gusto ko sanang lumusong ngunit napakabilis at napakalamig ng tubig. At natakot akong bakang delikado na rin para sa akin. Habang minamasdan ko ang jacket na lumulutang palayo, ang tanging nasa isip ko na ay mga mahalagang alaala sa loob ng jacket. Masakit para sa akin na mawala ng bagay na may sentimental na halaga. Napatigil si Don Roberto at ang kanyang mga mata ay nagbabakas ng lungkot sa alaala ng nawalang jacket. Pero iniisip ko rin na baka may nakahanap ng jacket na yon. Kahit nawalan ako ng malaking halaga, iniisip kong baka napunta yun sa mas nangangailangan. At sa huli, tama nga ang hinala ko. Dahil ang jacket na yun ay natagpuan ng dalawang mabuting bata. Sabi niya habang nakangiti kina Tonyo at Jasper. Hindi mapigilan ni Tonyo at Jasper ang mapangiti habang pinapakinggan ang kwento ni Don Roberto. Sa simpleng kwento ng pagkawala ng jacket na puno ng halaga, natutunan nila ang pagmamahal ng isang ama para sa kanyang pamilya at ang pag-asa ni Don Roberto na ang yaman na nawala ay mapupunta sa tamang mga kamay. Minsan, Tonyo, Jasper, may mga bagay na mawawala sa atin hindi dahil sa kapabayaan, kundi dahil sa mas malalim na layunin. Sa pagkawala ng jacket na yon, nagkaroon ako ng pagkakataong makilala kayo. Kayo ay naging bahagi ng aking buhay at ipinakita sa akin ng Diyos na ang kabutihan ay bumabalik din sa tamang paraan. Ani Don Roberto, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalasakit. Naramdaman ni Tonyo ang bigat ng kwento at habang nakatitig sa jacket, na ngayon ay pag-aari na nila bilang alaala ng pagsisimula ng bagong kabanata sa kanilang buhay, nagpasalamat siya sa mga pangyayari. Napagtanto niya na ang bawat bagay, gaano man kaliit o kalaki, ay may dahilan at layunin. Ang jacket na iyon ay naging simbolo ng pag-asa, hindi lamang para sa kanila, kundi pati na rin kay Don Roberto. At sa gabing iyon, ang kanilang kwento ay nagpatuloy sa ilalim ng isang mas maliwanag na bituin. Bituin ng pag-asa, pag-ibig, at kabutihan na natagpuan sa pinakasimpleng paraan.